Magandang araw po. After nung kaguluhan, no dulot nung noong pagtapyas ng mga pondo, pagtanggal ng subsidy sa PhilHealth, ay nagalit ang mga tao. Nagsalita ang mga tao. Kinokondina nila itong ginawang aksyon ng Kongreso. Okay? Kasi nga naman, hindi lang basta pagtapyas. Meron pa silang nilabag na batas. Katulad ng PhilHealth subsidy. Ang batas kasi niyan, ang pondo niyan ay nanggagaling sa sin tax law. Galing yan sa tax na galing sa tabako, yung matatamis na pagkain, yung mga junk foods, okay? At ang tax niyan, doon lang dapat yan ilagay sa subsidy ng PhilHealth. Specific po yan, hindi yan pwedeng ilagay sa ibang paglalagyan. Doon pa lang, meron silang nilabag na batas. Then yung 4-piece, kasi pati 4-piece, binawasan din nila. Nang halos kulang 50 billion. Yun, nasa batas din yun na dapat may pondo dapat yung 4-piece. Pero binawasan nila. So doon, nilabag din nila yung batas. Okay? At iba pa, pati nga DND, binawasan nila. DSWD, binawasan nila. So ngayon, ang mga tao nagalit. Dahil sa galit ng mga tao, naramdaman ng mga congressman na tagilid sila. Makakaapekto sa kanilang re-election. Makakaapekto sa kanilang re-election sa darating na election 2025. Ngayon, kahapon, nag-conduct sila ng hearing. At doon sa hearing nila, napansin ko, ang ginawa nila ay pagdipinsa doon sa aksyon nila na pagtanggal ng subsidy, pagbawas ng mga pondo sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. At pagdipinsa kay Speaker Martin Romualdez. Ito po yung video, panoorin nyo. Panoorin nyo po kung paano nila ipakita sa tao ang kanilang pagdipinsa sa kanilang ginawa. Ito po. A11223, yung Universal Healthcare Law, naka-enumerate yung sources of funds ng PhilHealth. Ano? Ang letter A, incremental sin tax collections. Would you know at this point kung magkano ang naging share ng PhilHealth from sin tax collections? Yes po, we can give you that figure po. Just a minute po. Mr. Chair, with your indulgence, we'll just be given a few seconds. We have that number po. Siguro tuloy-tuloy na ano. Sige po. Number 2 na source ng inyong pondo ng PhilHealth ay yung 50% of the national government share from the income of PAGCOR. Correct? So, magkano rin po ang share ninyo, yung 50% na yon as of November 2024. And next, letter C, 40% of the charity fund, net of documentary stamp tax payments and mandatory contributions of the PCSO. Yun po ay source din ng fund ng PhilHealth. And letter D, premium contributions of members. Ano? Meron pang dalawa, but I'll go to that later. No? So yun ang first 4 sources of funds ng PhilHealth. Magkano ngayon ang inyong, as of 2024, magkano ang pondo ng PhilHealth arising from these fund sources? First 4. Thank you very much, Mr. Chair. If I can allow our SVP for Finance to address the query po. Thank you po. Maraming salamat, Mr. President. Mr. Chair. Yes, Mr. Lim Siaco. Maraming salamat, Mr. Chair. For the question on the contribution of PhilHealth from the Syntax, Mr. Chair,
I have here figure year 2019 until year 2024, Mr. Chair. For year 2019 po, the GAA ay 67.35 billion. Year 2020, that's 71.35 billion. Same amount in the year 2021. And 2022, that is 79.99 billion, Mr. Chair. Year 2023, the total, Mr. Chair, is 100.23 dahil mayroon itong 21.17 from PCSO in PAGCOR. And year 2024, Mr. Chair, ang total ay 61.451. Again, mayroon din itong 21.17 from PCSO in PAGCOR, Mr. Chair, meaning 40 billion po from PCSO in PAGCOR in the year 2024, Mr. Chair. And in the year 2023, more or less nasa 80 billion po siya, Mr. Chair. Thank you po. Another source ng inyong pondo, yung annual appropriations of the DOH included in the GAA. Nakalagay dun eh. So would you know, yung kung magkano ang sa GAA na annual appropriations of the DOH included in the GAA for PhilHealth. So ito ay iba dun sa subsidy. Am I right? Mr. Chair, Yes, please proceed. maraming salamat, Mr. Chair. The one big subsidy for PhilHealth for the premium of our indigent po, ito na po yung sinabi po ko kanina, na appropriation from the Syntax and the PCSO and PAGCOR, Mr. Chair. Yes. But Mr. Chair, no, aside from the share ng PhilHealth for the Syntax, from PCSO, meron pa yung nakalagay dito sa batas, yung annual appropriations of DOH, including the GAA. That's letter E. At ang letter D, yung National Government Subsidy to PhilHealth. Ito yung issue ngayon, di ba? So iba pa yung annual appropriation ng DOH sa annual subsidy. Mr. Chair, Please continue. Mr. Chair, we got only the national government subsidy to PhilHealth included in the GAA. But, Mr. Chair, this one is under the Department of Health GAA or budget, Mr. Chair. So, Mr. Chair, malinaw naman na ang maraming sources ang PhilHealth ng kanilang pondo, no? Hindi lamang yung subsidy ng national government that is appropriated in the General Appropriations Act. Sabi natin kanina, malaki ang kanilang share from Syntaxes, from PCSO, no? And other sources from PAGCOR. So you agree, Mr. Ledesma, hindi lang yung subsidy na nasa GAA ang inyong sources of income. Mr. Chair, Please continue. sa ngayon, Mr. Chair, ang ating sources of income or Sources ng inyong pondo. ng pondo, dalawa po, one from the direct, ito po yung premium ng employed at saka self-employed po paying members. And sa indirect po, we have the Syntax, and then ito po yung PCSO in PAGCOR, Mr. Yun Chair. nga, oh, Thank yun you po. nga ating pinupunta dito. So, hindi lang yung subsidy, yung 74 billion na naalis, yung 90 billion last or this year na pinabalik ng National Treasury, no, ng finance sa National Treasury. So kahit wala yung subsidy na yon, marami pa rin ang pondo ng PhilHealth. Correct? Correct, Mr. Chair. At hindi makaka-apekto yon sa inyong benefit payments. Hindi po, O Mr. Chair. yun. So klaro yon, ano? Klaro So, yun, Mr. kahit Chair. Kita niya? Tinanong. Tinanong ni Congressman itong taga PhilHealth. Tungkol doon sa mga source of funds na pinagkukunan ng pondo para sa PhilHealth. Syntax Law, 2019, 67.35 billion. Then, 2020, 2021, 2022, 23, PAGCOR. Yan ang mga source ng pondo para sa PhilHealth. Plus premium. Yung premium contribution ng mga tao. Ngayon, sabi ni Congressman,
Yung sinagot ang kanyang tanong, sabi ni Congressman, Mr. Chair, malinaw na maraming source ang PhilHealth, hindi lamang ang subsidy. Kita nyo? Kita nyo kung paano nila bilogin ang tao, ang ulo ng tao. Sa pamamagitan nito, gusto nila iparating sa tao, walang problema. Kahit walang subsidy. Ganun yan eh. Hinihilot-hilot nila para mawala ang galit ng tao. Hinihimod-himod nila para mawala ang inis ng tao sa kanila. Dahil, epektado sila sa kanilang ginawa. Epektado pati ang kanilang re-election next year. Kaya po itong ginawa nila, hindi wala problema kahit walang subsidy. Hindi maka-apekto sa serbisyo ng PhilHealth. Kita nyo? Malinaw po. Malinaw na itong ginawa nila para mapagtakpan ang kanilang ginawang ginawang kalokohan, para mapagtakpan ang kanilang ginawang paglabag sa batas. Ito. Ngayon. Di ba? Kaya ako naisip ko nababahala ako sapagkat itong ating mga mamabatas para bang hindi nila isailang-alang itong ating mga batas na di ba dapat sundin nila kung ano nakalagay sa batas. Kahit mayroong source of funds yan. Ang PhilHealth, mayroong ibang source of funds na pinanggagalingan. Kung ano yung batas, dapat sundin ninyo. Kasi yan ang nakatakda sa batas. Ganun dapat eh. Para sana walang problema, walang issue na ganito. Kaya tuloy naisip ko, itong mamabatas natin, sila itong number 1 lawbreaker. Nakakatakot ito pag ganito. Isipin natin, si Speaker Romualdez, nagbabalak yan. Naghahangad yan na maging Pangulo. Paano na lang pag siya naging Pangulo? Ngayon pa nga lang, kitang-kita natin eh. Kitang-kita natin kung paano niya balahurain ang batas. Di lalo na pag siya ay Pangulo na. Okay? Kaya nakakatakot. Nakakabahala. Kung ang gobyerno na nanawagan sa mamamayan, sumunod kayo sa batas, tapos sila ito, lumalabag sa batas. Ang tanong ngayon, ang problema ngayon, papaano natin sila ngayon habulin? Paano natin sila ngayon parusahan sa ginawa nilang paglabag sa batas? Powerful sila. Kaya kawawa tayo. Ngayon pa lang dapat sa nangyayari na to bilang isa itong babala, isang wake up call sa atin na itong mga tao na to hindi dapat mabigyan ng posisyon, lalo na sa pinakamataas. Dahil ngayon pa lang, kitang-kita na natin kung paano nila balahurain ang batas. Akala nila tayo hindi nag-iisip. Ginawa nila yan. Ganyan klase pagtatanong para mapahupa ang galit ng tao. Ganoon yan eh. Damage control. Damage control yan. Ganun yan. Di po ba?